At least, di ba, binanggit ko nga kanina, dun sa mga hindi abogado na marami katulad namin, can you walk us through, pag sinabing 9851, hindi na raw dapat si Senator Bato daw pwedeng hulihin, no, sa bisa lang ng ICC warrant of arrest at hindi na kailangan dumaan sa isang korte ng Pilipinas na at walang kahalagaan ang kanyang pagiging senador. Tama ko ba? Mali yun. Ha? Alam mo, Danny, umpisahan natin sa international law. Merong international law na tinatawag na kasama na dyan yung mga krimen patungkol sa pangsanglipunan, crime against humanity. Okay. Ang crime against humanity is a universal crime under international law na pwede talagang litisin na kahit sino mang mga bansa kasi international crime. Ngayon, ang ating konstitusyon, sinasabi ng 1987 Constitution na ang international law ay bahagi rin at parte rin ng mga batas natin. We adopt the generally accepted principles of international law. So bahagi na ang international law sa atin, so bahagi na rin ang crime against humanity sa atin na pinaparusahan natin. Ngayon, para bigyang ipin yang konseptong iyan, noong 2009, gumawa ng batas ang ating Senate, Congress at pinirmahan ng Presidente. Iyan ang Republic Act 9851, yung Crime Yes. Against Humanity Act natin. Iyan ang tulay natin doon sa international law. Anong sinasabi niyang Republic Act na yan? Yun. Section 17. Sige, okay. Kung nililitis o nag-iimbestiga na ang isang international tribunal sa isang taong may paratang na gumawa siya ng crime against humanity, ang gobyerno ng Pilipinas pwede nang pahintulutan yung international tribunal na yon na ituloy na ang investigasyon at ituloy na ang paglilitis at kung kinakailangan, pwedeng gawin ng Philippine government na dalhin doon ang akusado. So ibig sabihin, yung Republic Act 9851 ang tulay natin sa international law na tinatanggap na ng ating konstitusyon. Ngayon, pagdating sa ating konstitusyon, sinabi naman na walang taong pwedeng dakipin maliban na lang kung may warrant of arrest na inisyu ng judge. Tingnan nating mabuti ang provision na yon. Sapagkat yung katagang judge, hindi naman distinguished. Hindi naman sinasabing local judge, foreign judge. Kung ganyan ang sinasabi, judge lang, ibig sabihin, whether local or foreign. At sapagkat nga tinatanggap natin ang jurisdiction ng isang international tribunal kung nag-iimbestiga na sila ng isang crime against humanity, ayun na, yung judge doon pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Kaya magduduplicate lang. Kung dadalhin pa natin sa korte dito at hihingi ng warrant of arrest, redundant. Kaya hindi na kailangan talagang kumuha ng warrant of arrest. Pero ito Attorney Bel, tatanungin ko kayo. Kasi kagabi, di ba, may apela ho si Senator Bato kay Presidente Marcos, di ba? Sinabi niya na huwag niyo ako isuko sa ICC. Kapwa tayo Pilipino, di ba? Alam niyo, marami ang mga, yung ganyang mga, di ba, paninindigan. Talagang sa social media, it will create, di ba, somehow sympathy for him, no? Pero kung isusundin natin ang batas, if ever, let's say, sabi niyo kasi, pwede na isurrender di ba ng Philippine government siya at bahala na international di ba law ang mag-supersede, di ba? Ang talagang magpatuloy nito, hindi na kailangan dumaan sa local court. Pero if ever the president will consider na wag siya isuko, is that something na pwedeng gawin? Well, ganito yan. Oo. Pwede, sapagkat nakalagay naman sa Section 17, may do it. Yun nga, or yun ang may gusto not ko. do it. Oo. Ngayon, ang punto dito, Danny, ang punto dito ganito. Basta't sinabi ba natin na ipapaubaya na natin sa isang tribunal ang kasong ito, sinusuko na natin ang ating sovereignty. At pinabababa ba natin ang level ng ating husgado? Hindi. Kasi alam mo, Danny, matatalino ang mga senador natin noon. Alam ba kung sino mga nagbalangkas nitong mga Republic Act 1951? Nagulat nga ako Sige, isa-isahin mo. Kasi nandito nga yung listahan ng sumurma ng 2009 ng 9851 na Republic Act Di ba? 2009 niya.
Oo. Juan Ponce Enrile, Oo. Miriam Defensor Santiago. Batakin mo naman yung mga patatalino yan. Ito yung mga iba pang pangalan na nakaupo ngayon ha. Jingo Estrada, ha? Cheese Escudero, Loren Oh. Legarda, Pia Cayetano, Mig Subiri at si Ping Lacson at si Lito Lapid, 'di ba? Oh. Kasama rin sila Pero dun sa mga pumirma nitong Republic Act 9851 noong 2009, 'di ba? Si Juan Ponce Enrile, siya pa ang Senate President noon. Oo.